Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, freeze exemption sa US foreign military aid iginawad sa Pilipinas. Mahigit 20 million pesos na halaga ng shabu at baril na samsam sa Bohol by bus. E-vehicles para sa 20 grupo ng PWD pinagkaloob ng DSWD. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na binigyan ng US aid freeze exemption sa military assistance ang Pilipinas. Sa isang statement, sinabi ng DFA na ipinabatid sa kanila ang waiver na inisyu para sa ilang portion ng US foreign military financing para sa Pilipinas. Dagdag pa ni DFA spokesperson Teresita Daza, ang parehong bansa ay nakatuon sa Treaty Alliance at sa mga hakbang para lalo pang mapalakas ang defense cooperation at interoperability. Magpapatuloy din nila ang pakikipag-ugnayan ng US government sa kahalagahan ng bilateral work sa pagsuporta sa napagkaisahang adhikain at prioridad ng dalawang bansa. Matatandaang sa pag-upo ni US President Donald Trump ay ipinahinto nito ang pagpapadala ng foreign aid bagamat kalaunay iniulat na nag-release ang kanyang administrasyon ng $5.3 billion mula sa frozen foreign aid para sa security at counter-narcotics programs. Arestado ng mga pulis ang isang high-value individual sa buy-bus operation sa Panglao, Bohol kahapon. Sa operasyon na ikinasa sa Purok 1 Barangay Poblasyon, Panglao, Bohol, 5:28 ng umaga, nanguna ang Provincial Intelligence Unit Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol Provincial Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pomarejos. Huli ang suspect na si Clifford Autida, 34 na taong gulang, may asawa, isang driver at residente ng Barangay Dampas, lungsod ng Tagbilaran, Bohol. Nasamsam sa kanya ang halos 3 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20.4 million pesos, isang caliber 45 na baril, mga bala, isang sasakyan, mobile phone at buy-bus money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 for drug trafficking at Republic Act 10591 o ang Illegal Possession of Firearms at COMELEC gun ban. 20 asosasyon ng Persons with Disabilities o PWDs ang tumanggap ng tig-iisang electric vehicle mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD noong isang linggo upang magbukas ng mga oportunidad sa kabuhayan. Ayon sa DSWD, ang pamamahagi ay bahagi ng Persons with Disabilities Electric Transportation Services o PWD ETS project na ginanap sa kanilang central office sa Quezon City. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sa pamamagitan ni Undersecretary Monina Josefina Romualdez, tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang mga PWD sa kaunlaran. Nagsimula ang proyekto noong 2023 sa 10 asosasyon at lumawak sa 20 mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Aabot sa 2,300 PWDs ang makikinabang. Bukod sa mga e-vehicles, binigyan din sila ng capacity building activities para sa matagumpay na pamamahala ng kanilang kabuhayan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Morning, students! Brother! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Hello po sa lahat. Ako po si Yves Flores at gusto ko imbitahan na manood at suporta ng aming pelikula In Thy Name sa March 5 na po yan. Directed by Cesar Soriano and Romel Ruiz. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.